Direk Cathy Garcia Sampana, ano nga ba ang sekretong ibinunyag nito patungkol sa huling moving gagawin ni Donnie at ni Bel Mariano? May kinalaman ba ito sa kanilang totoong relasyon? So ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na pag-usapan na natin kasi alam natin na sa mundo ng showbiz sa Pilipinas ay hindi na po bago ang konsepto ng itinadhana. Maraming proyekto ang dumaan sa iba't ibang kamay bago tuluyang mapunta sa tamang artista. Ganito ang nangyari sa pelikulang Tayo sa Wakas na ngayon ay pinagbibidahan ng tambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na mas kilala bilang Don Bel. Ayon po sa ulat, ang nasabing pelikula ay hindi talaga original na para sa kanila at sa katunayan matagal nang nabuo ang konsepto nito at nakatakdang ibigay sana sa ibang lab team. So ngunit sa paglipas ng panahon tila may mas malalim na dahilan kung bakit sa huli ay sa Don Bel ito napunta. O diba? Ito po talaga yung masasabi natin na this is God's will. Kasi parang sinasabi ni Direk Cathy Garcia Sampana dito or to that article na parang hindi talaga nakalaan kay Donnie at Bel yung nasabing proyekto na Tayo sa Wakas. Ang dami pong mga love teams na pinagpilian pero dahil kalooban ng Diyos sa talagang kay Donnie at Bel Mariano mapunta ito sa kanila po. Kaya po sinabi ni Direk Cathy Garcia Sampana na itinadhana talaga si Donnie at si Bel. Ang Tayo sa Wakas ay isang romantic drama film na idinirect ng kilalang direktor na si Cathy Garcia Sampana, isa sa sinatawag na pinakarespetadong direktor sa industriya, lalo na pagdating sa mga pelikulang pag-ibig na tumatatak sa puso ng mga manonood. Ayon sa writer ng pelikula, matagal na tong idea. Noong 2018 pa pala ito, no? Ngunit hindi agad ito nais sa katuparan dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang na ang paghahanap ng tamang mga artistang babagay sa kwento. Dito pa lang makikita na ang proyekto ay hindi basta-basta. Isa itong kwento na hinubog sa loob ng maraming taon, pinag-isipan, inayos at hinintay ang tamang panahon. So dahil dito, isa sa pinag-uusap-usapang bahagi ng balita ay ang revelasyon na ang Tayo sa Wakas ay hindi talaga para sa Don Bel nung una. Diba? Sa industriya ng showbiz kasi karaniwan ang ganitong sitwasyon, maraming proyekto ang unang inaalok sa mga ibang artista ngunit sa iba't ibang dahilan. Schedule, conflict, pagbabago ng konsepto o simpleng hindi swak ang chemistry. So dahil dito nagkakaroon ng pagbabago sa casting. Sa kaso po ng Tayo sa Wakas, tila hindi pa handa noon ang proyekto para sa Don Bel. Maaring hinahanap pa ang tamang timpla ng emosyon, maturity at lalim na kinakailangan ng kwento. Pero ang tanong nga, bakit naging para sa Don Bel kung hindi pala siya talaga intended for Don Bel? Bakit napunta sa kanila? No, sa paglipas kasi ng panahon, unti-unting naging malinaw kung bakit si Don Bel napunta ang proyekto. Una, lumaki at nagmature ang kanilang love team. Mula sa kanilang unang pagsasama sa He's Into Her hanggang sa iba pa nilang proyekto, makikita ang evolution ng kanilang acting at chemistry. Pangalawa, ang Tayo sa Wakas ay isang kwento tungkol sa mga mas komplikadong aspeto ng relasyon. Hindi lang kilig kundi sakit, desisyon at katotohanan ng pag-ibig. At dito pumapasok ang lakas ng Don Bel. Hindi na sila basta teen love team, kaya na nilang dalhin ng mas mabigat na emosyon. Ang pelikula ay umiikot sa isang magkasintahan na dumaraan sa isang yugto ng kanilang relasyon kung saan kailangan nilang magdesisyon. Ipagpatuloy ba nila ang kanilang pagmamahalan o tatapusin na ito? Ito ay isang relatable na tema, lalo na sa mga taong dumaan sa almost relationship o sa mga relasyong dumating sa punto ng paghihiwalay. Hindi ito fairy tales, hindi ito simpleng love story, ito ay kwento ng realidad. So
So, ibig sabihin pala, kung 2018 pa lang is meron na talagang material at inihintay lang talaga yung tinatawag na maturity date para po talagang makahanap po sila ng tamang tao para dito. So, ilang taon po ang hinintay bago po talaga siya ginawa. Kumbaga, ready na siya. But, talagang intended talaga siya for Donnie and Belle. Tapos, sa timingan pa na parang this is gonna be the last project na pagsasamahan nila for now. Kaya naman talagang nag-timing, nagtugma-tugma, 'di ba? So, kaya talagang nakaka-excite din panoorin talaga itong movie na ito, 'di ba? Pero ito nga ang tanong, bakit nga ba malakas ang impact nito? Ang Tayo sa Wakas ay may potential na maging isa sa pinaka-memorable na pelikula ng Don Bell dahil ito ang kanilang pagbabalik pelikula matapos ang ilang taon. Mas mature na ang kanilang roles, mas malalim ang kwento kumpara sa kanilang mga nakaraang proyekto. Bukod dito, mataas ang expectation ng fans dahil matagal nilang hinintay ang pagbabalik ng tambalan sa big screen. So ito po ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans. Hindi may kakailan ang Don Bell ay isa sa pinakamalaking fan base sa Pilipinas ngayon. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito, agad itong naging trending sa social media. Marami ang nagsasabing worth the wait ang pagbabalik nila. Meron din nagsabing excited silang makita ang mas mature na side ng tambalan at naniniwala silang bagay sa kanila ang kwento. At of course, meron din nagsasabi na totoo nga ba talagang itinadhana, no? Sa puntong ito, magandang pag-isipan ng salitang itinadhana. Totoo bang para sa Don Bell ang pelikulang ito? Sa aking pananaw yung point of view ko, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa timing. Kasi napakahalaga po talaga ng timing. Kung ibinigay ang pelikula sa kanila noon, maaaring hindi nila ito nabigyan ng hustisya. Ngunit ngayon, dahil ang kanilang karanasan at pag-unlad bilang mga artista, mas maganda na silang gampanan ang kwento. Minsan, hindi sapat ang talento at kailangan din ng tamang panahon, 'di ba? Timing is everything, sabi nga po, 'di ba? Kung ginawa po nila 'yan noon, parang hindi ganoon kalakas yung impact nito sa mga sa mga manonood kasi parang hindi pa tamang panahon para sa kanilang dalawa, 'di ba? So, ang kwento ng Tayo sa Wakas ay patunay na mahalaga ang timing sa industriya. Maraming proyekto ang nauudlot, na ipapasa sa iba, nabibigyan ng bagong buhay at sa huli napupunta sa tamang artista sa tamang oras. Isa sa pinakamagandang aspeto ng pelikula ay ang pagiging totoo nito. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa happy ending. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang magpaalam. Ito ang mensaheng dala ng Tayo sa Wakas. Parang ngayon pa lang malungkot na ako dito. Pero sa tingin ko kasi based on my experience, base sa mga napanood kong movie ni Direk Cathy Garcia Sampana, lagi niya sinasabi na kapag po gumawa siya ng pelikula, she make it a point na lahat po ng lalabas ng sinihan ay hindi malungkot, kung hindi masaya at nakuha nila yung satisfaction o yung happy ending dun po sa nasabing pelikula. Pero dito pa lang sa trailer na sinasabi nito, sinabi niya dito na hindi daw lahat ng pag-ibig ay natatapos sa happy ending. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang magpaalam. Oh my God! Ang bigat ng hugot, 'di ba? So, kaya talagang nakaka-excite. Ang Tayo sa Wakas ay hindi lang isang pelikula. Ito ay kwento ng paglalakbay, hindi lang ng mga karakter, kundi pati ng artistang bumubuo nito. Mula sa pagiging proyekto para sa ibang love team hanggang sa maging comeback film ng Don Bell, maninaw na may dahilan kung bakit ito nangyari. Sa huli, maaaring hindi ito tungkol sa kung sino ang unang napili, kundi kung sino ang tunay na para sa kwento. At sa pagkakataong ito, tila ang sagot ay malinaw. Ang pelikulang Tayo sa Wakas ay para talaga kina Donnie at Belle. Kaya naman, congrats Don Bell. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!